Nakatikim ka na ba ng wild cherry? Pero dito sa Quezon, ang tawag namin ay hagis. Isa siyang prutas na hindi mo makikita sa mga palengke. Hindi pa rin ako nakakatikim nito. Kaya tara, samahan niyo ako manguha at tikman ang hagis. Pagdating ko nga agad ng Quezon ay nag-aya itong kapatid ko. Meron daw bunga ang hagis sa likod ng bahay namin at mga hinog na. Kaya sabi ko tara at na ma-vlog para maipakilala sa mga tao. Kasi unti lang naman yung may alam sa ganitong prutas. Kasama ko nga pala dito ang tropang maligalig. Kaliligalig pag ang isa masaya, masaya lahat. Pag umiyak naman ang isa, umiyak na lahat. Pinaglihi yata tong mga to sa gaya-gaya. At dahil wala naman tayong dalang panungkit, kaya aakyatin na lang natin. Maliit lang naman yung puno niya at saka hindi rin siya masyadong mataas. At isa pa, may lahi din naman akong unggoy, kaya carry lang. Atin-atin lang to ha. Dati rin kasi ako akit bahay. Ito yung vlog na buwis buhay eh. Sabi nga ng kapatid ko, baka daw malaglag ako rito. At yung unang sahod ko sa YouTube, puntala sa pagpapa-hospital ko. Nung bata pa kami, eto na naman ako, magkikwento na naman ako ng kabataan ko. Hayaan mo na. So ito na nga, nung mga bata pa kami, mahilig kaming umakyat. Umaakyat kami sa puno ng bayabas, sa puno ng mangga, puno ng dalanghita, yung kasi yung mga prutas na mayroon lang dito sa mga palipaligid. Itong hagis ay kanina ko lang nakilala. Pinakilala lang sa akin kanina. Ganito ang itsura niya para siya talagang cherry. Medyo marami na rin kami nakuha. Ang hinog pala nito is pula at ang hilaw nito is kulay white. Nag-aalatan na nga ako rito. Parang lahat ng lahi ko lumalabas na dito sa vlog na to Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa talaga ako mag-harvest. Gusto ko to yung ako mismo yung pipitas ng mga prutas. Ang sarap din kasi kainin ng prutas kapag dugo at pawis mo. Ooy naman. Pinipili ko lang dito yung mga red at iniiwan ko yung mga white. Kasi sayang hihinog pa rin naman yung mga yan. At nalaman ko nga yung mga pamangkin ko pala is araw-araw pumupunta dito. Kaya sabi ko hayaan nyo na, dalhan nyo na lang ng mga damit. Pag sinuway mo kasi na wag pupunta, lalo silang pupunta. Ganun nga kaliligalig yung mga yun. Nagdala na rin pala kami ng asin para sa usawan. Ganto-ganto kasi kami ng mga bata. Lagi kami may baong asin pag kami ikukuha ng mga prutas. Sinasawsaw namin dati dyan ay mangga, dalanghita, bayabas, duhat, liputi. Kahit nga ang bukoy na isawsaw na rin namin dyan. Iniwan na lang namin sa baba ang tropang maligalig. Nag-uusap na naman sila ng mga sarili nilang lingwahe. Pag nagsalita sila, hindi mo sila maiintindihan. Pero silang dalawa, nagkakaintindihan naman sila. Nakikita nyo ba, napakarami niyang bunga. Medyo hilaw pa lang yung iba niya, pero marami rin naman ang mga hinog na. Saktong-sakto to sa mga naglilihi. Dito yata pinaglihi ni mama yung kapatid kong bunso. Pagtingin ko, pulang-pula ng mukha pwede nang pitasin, hinog na. Siya yung nagbibideo sa akin yan. Diba? Kasipag, pero betalit piyat. Pagkatapos nga namin manguha, hinugasan ko na muna para malantakan na. Pero okay lang din naman to na hindi hugasan kasi hindi naman siya ginamitan ng fertilizer. Pero dahil may kasama akong bata, kaya hinugasan ko na. Naman natin yung isang isang berry. Nakita nyo ba? Wala siyang kaasim-asim. Sobrang tamis. Kitang-kita naman sa mukha ko. Kami nag-i-enjoy pero may isang bata na naman sa gilid na nag-aalburuto. Yung anumang oras ay biglang sasabog. Kakukute talaga ng mga pabangking ko. Sarap isabit Sabi ko nga minsan try ko kayang gawing paniki itong mga to. Sinusubukan ko nga ipakain sa mga pamangking ko. Pero ayaw alam na yata niya ang lasa. Wala tuloy ako babuli dito. At wala nga akong mauto sa mga to Yung kulay niya pala, pag kinagat mo is kulay puti, tas meron siyang isang buto. Siguro para sa akin, para siyang liputi. Pwede din siyang kalugin sa asin, mas masarap siguro yun. Dito sa likod ng bahay nila Papa, maraming mga tanim at marami ding mga buko at mga puno. Kaya masarap tumambay rito anumang oras kasi malilom at saka mahangin. Yung una natikman ko pala, kaya pala siya maasim kasi hilaw pa. Dapat pala yung pula. Yung natikman ko pink, medyo hilaw pa daw yun. At sa totoo lang, masarap talaga siya. Yung mga pula, matamis na may konting asim. Tinikman nga siya ng pabangkig ko, pero siguro naasiman siya kaya diwan na rin niya. Ayun, tamis yung matamis yung pulang-pula. At ano pa? At pinatikim ko nga rito sa isa kong pamangkin. Ito yung pamangkin ko, napakabait. Hindi niya nagustuhan yung lasa. Ganito na lang. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next video. Bye-bye!